Kasalukuyang ganito na ang sitwasyon ng mga kabahayan na natupok ng apoy dito sa Barangay Santo Domingo sa Quezon City, kung saan ang mga residente ay kasalukuyang naninirahan o tumutuloy sa mga evacuation center at namahagi na rin ang lokal na pamahalaan ng Quezon City ng mga tulong pinansyal at iba pang mga pangangailangan ng mga ito. Lumikas ang 43 pamilya, kubaw ang 158 na indibidwal matapos ang isang sunog na sumiklab kahapon sa P. Florentino Street, Alley 1 AIB, Sagada Street, sa Barangay Santo Domingo, sa Quezon City. Kasalukuyan silang pansamantalang tumutuloy sa Parish Hall ng Santo Domingo Church habang inaasikaso ang kanilang mga pangangailangan. Ayon sa isang residente na aming nakapanayam, agad namang nagpaabot ng tulong ang lokal na pamahalaan ng Quezon City sa mga evacuees, kabilang na ang pagkain, tubig at iba pang pangunahing pangangailangan sa evacuation center. Namigay na sila ng food, mga basic needs. May shelter naman sa parish, second floor ng Santo Domingo Church. I think, naman sila patuloy naman din nakikipag-coordinate yung mga DSW and barangay sa So, not really sure lang kung anong tulong na yung nakuha ng mother ko. Bilang pakikiramay, nagbigay rin ng Quezon City LGU ng isang burial assistance para sa pamilyang naulila sa trahedya, maging ang ibang mga kawani nito. Aside from sa nangyari sa pamilya na yan, na nakakaawa talaga, sabi ko nga sarili ko, kung nangyari sa akin yan, hindi ko alam kung paano ako babangon sa ganung klaseng problema. Pero maliban doon, makakaramdam sila ng tulong dyan galing sa ating lokal na pamahalaan. Sa lahat ng mga nasunugan, meron tayong binibigyan na financial assistance at syempre burial at saka assistance sa mga pamilya dito na apektuhan talaga. Bukod sa tulong pinansyal, magkakaloob rin ng lungsod ng psychosocial intervention para matulungan ang mga naapektuhan na makabangon sa kanilang trauma. Ipinahayag din ng pamahalang lungsod ang kahandaang makipag-ugnayan sa Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD sa ilalim ng kanilang Disaster Shelter Assistance Program o DSAP upang matulungan ang mga nawalan ng tirahan na muling makapagsimula. Para sa EuroTV News, Catherine Landicho, sumasaludo sa bawat Pilipino.